Underdog si Mayor Maika. Hindi natin alam, nag-iisang naglalakad, walang security. Kada binyag, patay, kasal, imbitahan mo, nag-iisa, pupunta ron. Makikipagbidahan sa'yo. Yung isa naman, puro kuryente, tinitira. Hindi pa alam, sikreto pala yung pagbaba ng presyo. Malaking pagkakaiba ng trabaho ng mayor sa congressman na siyang tatahakin ngayon ng ating kagalang-galang na congressman. Simple lang yung pagbabago eh. Kasi nung nandito si Senator Tolentino, sabi niya, malaking kapital yung naging local chief executive ka, naging mayor ka ng Tagaytay, naging senador ako, nagamit ko yung kakayahan ko, yung mga achievements ko, naging basihan ko, pag-akyat ko sa Senado. Sa tingin ko, ganun din. Ang mangyayari. Buhat-buhat din ni Congressman-elect Vergara yung kanyang achievements for the last 2 decades or more sa Kabanatuan pagpanig niya ng Kongreso. Kakaiba to. Kasi may experience ito si POJ. Kahit na nakaharap siya, nakita yun. Yun naman ang katotohanan. Hindi yung asawa ka ng gobernador, halimbawa, dinampot ka lang na ganon, bigla ka lang iniupo. Naging chairman ng Committee on Silence ka. Committee on Silence. Oh. Mahirap yun eh. Meron po bang ganong committee sa Kongreso? Committee of Silence? Hindi, yun ang kagagawan kasi ng mga bidahan ng mga pilyo sa Kabanatuan eh. Attorney, Silence. ang ating bagong elect na kinatawan ngayon ay talagang development-oriented. May dalang ko nito eh. So, May ganun pa rin ang gagawin may niya. dalang karanasan ito. Oh, May dala itong pangako na tinupad. yun, totoo. Meron itong dalang achievements na nakikita natin na naganap sa Kabanatuan. Oo, totoo. Pag inulit natin isa-isa yun, di napakarami. Baka nakalimutan ko na iba. Since 98 na magkasama kami. Since 98 na mag-oath-taking sa doon sa FCBC, nandun ako. 48, parang 46 years old lang ako noon. Nakikinig ako sa kanya. Yung kanyang pangarap na idinuduyan ka habang sinasabi niya na bigyan niyo ako ng ilang araw at gagawin ko yung pangako ko sa inyo. Tinupad naman eh. Nandyan yung Emilio Vergara, nandyan yung Felipe. Yung flyover na kahit nagkasakit na ako, nung ala akong sakit, sabi niya, Atty. Villar, sana mapanig natin yan. Pagdating, dyan tayo magja-jogging, dyan tayo mag-walking. Natupad. 2 weeks ago, dinala ko nyo ron. Hindi inaakala ng mga kasama ko ron, nila Tek-Tek na Texon, nila Edwin Gaucom, na makapapanig ako. Nakapaglakad ako sa itaas. Sa kabila ng aking kapansanan ngayon, lumakas yung katawan ko eh. Hindi ko alam kung bakit nung naglalakad ako sa ibabaw ng flyover, nakita ko yung kalakhan ng Kabanatuan. Nakita ko yung grandeur ng flyover. Ang naipagmamalaki ko bilang taga-Kabanatuan, this is locally funded project. Hindi nanggaling ito sa pondo ng tayo na malimos sa national government. Nanggaling ito sa pondo ni Mayora Maika sa pamumuno ng ating mahal na Mayora ngayon. Ito, nakatagpos din ng third term. Ito, ibig sabihin, yung pinundan ni POJ, pinagpatuloy ng anak, nakatatlong term din. At nung unang lumalaban si Mayora Maika, pandemic ang nasa gupa nito, napakahirap. Nakalaban si Suka. Dinisqualify yung Suka yung sarili niya. Ginilitan yung sarili. Sukat ni pirmahan yung COC. Hindi ba? Napakadali lang. Hindi nag-iisip yung kalaban natin eh. Noong 2022 na yun, may mga substitution pa. Nakakalimutan pirmahan yung COC. Samantalang may kopya ka ng receive na alarin pirma. Manong nagpunta rin sa abogadong may isip, pinirmahan lang yung COC nung notaryo. Niresibo nyo to, may pirma. Hindi, nag-repile ng out of time eh. Di ba? Natatandaan nyo. Tapos ngayon, itong last term nito, this 23 election nito, iniisip natin, underdog si Mayor Maika. Hindi natin alam, nag-iisang naglalakad, walang security.
Kada binyag, patay, kasal, imbitahan mo, nag-iisa, pupunta ron. Makikipagbidahan sa'yo. Yung isa naman, puro kuryente, tinitira. Hindi pa alam, sikreto pala yung pagbaba ng presyo. Napansin ng tao yon. Akala nila panalo na sila dahil si Mayora Maika lang ang kalaban. Tinambakan Hindi ba? Kasi may ginawa. Ganon din si Congressman-elect Vergara. Yung tanong mo, Arnold, na yun ngayon, ako na sumasagot. At babalikan natin yung lahat. Isa-isahin natin. Yun ang baon ni Congressman-elect Vergara sa Kongreso. Kaya ang tao sa kanya, idol ka agad Sapagat pagka nagkumparahan siguro ng credentials doon talo ka agad Kumbaga sa summa cum laude dinari ka agad doon sa rating nung iyong professor. So, ano gagawin niya? Yan ang tanong. Hindi ko masasagot yon. Ang nakita ko, yung nakita natin lahat, yung kanyang ginawa sa Kabanatuan at yung ginawa ni Congressman Ria Vergara sa 3rd District. Sir Attorney Cesar, may karagdagan lang akong tanong. Kung titingnan mo ba, susumahin mo, malaking epekto yung naging katangian ng ating outgoing Congresswoman Ria at ganun din si incoming Congressman Jay, yung kanilang pagkatao. Siguro may similarities kasi magjowa De syempre, isa kabidahan mo araw-araw, kayo nagbibidahan, kayo nag-uusap, nagkukwentuhan. So, in that moment of conversation, pwede mong pag-usapan yung Kabanatuan sa 3rd District. Di ba? Mag-uusapan niya. Pero, doon sa isang maliit na pagkakataon, alam mo, yung pagsayaw ni POJ, ni Congressman-elect Vergara, nagkaroon ng komunikasyon na lihim. There was a silent communication conveyed to the voters. Nagsasayaw si POJ. Akala nung kalaban natin, katunggalin natin, hindi sayaw ka lang ng sayaw. Ala ka kang gagawin sa Kongreso, magsasayaw ka lang ba? Ano isa, ni Apet, hindi ba? Sasayaw ka lang ba? Jay Vergara, sabi ko. Hindi nila alam, halik ng halik si Congressman Vergara sa mga kalbo. Binubulungan yung mga tao. Sumakanta ng apate. Kaya pala apat ng apate. Hanggang sa loob ng panahon ng kampanya, yung apat pala yung kalaban. Siyempre natin mo sa tao, may apat pala iboboto namin sa kabila. Ganon, hindi Kala nila, nabasa alang yan gesture of dancing na yan, walang meaning. May purpose pala yan. May purpose. So, itong congressman na dadali natin ito, matagal ko ng kaibigan kasama, matalino to. Baka ito yung maging chairman ng Committee on Patience. At saka attorney, di po ba? Hindi, ganun Ganun ang mangyari, POJ, di ba? Pag patience is always a virtue. Yes. Pag may patience ka, marami kang makikita ng congressman doon na nakaupo dahil anong ginagawa. Maraming party list doon na ano ba ang gagawin mo rito? Totoo na yung party list. Ano ba ang ginagawa doon yan? Pandagdag lang ba yan? Miyembro rin tayo ng Committee on Patience. Sa tingin ko, isang committee yun. Kasi kailangan mo ng patience doon. Kailangan makikinig ka. Mabalik po tayo, attorney, doon sa tinanong po ni Doc Gio na yun pong pagkatao ni Congresswoman Ria Vergara at yung pagkatao po ni Congressman-elect Jay Vergara. Natandaan ko pa palagi sinasabi ni Kong Ria pagka po siya ay bumababa sa mga bawat bayan na ang naging inspirasyon niya ay walang iba kundi ang kanyang asawa na nung panahon na yon ay Vice Mayor Jay Vergara. Kaya kung makikita natin yung nangyari sa lungsod ng Cabanatuan ay nadala sa 3rd distrito. Kaya ko siguro para sa akin po ay talagang malaking tulong ang pagiging naging experience ni POJ bilang LCE Vice Mayor sa lungsod ng Cabanatuan para magawa lahat ng pagbabago at progreso sa 3rd distrito. At saka, Doc ninyo, advantage mo na yun Kasi kung si Congressman Ria, your better half,
Siyempre, tatanungin mo, Mm. Ria, ano ba ang nakalimutan mong gawin na pwede kong sundan? Ano ba yung hindi mo natapos na pwede kong tapusin? Yun. Yun ang advantage nila eh. Merong extension of tenure eh. Di ba? Pwede mong tanongin si Congressman, ano pa yung mga balakin mo na Hindi ba? dapat na gawin natin? Naiwan. Ano ba yung napagbidahan natin na hindi pa natin na itutuloy ngayon? Mga plano. Ano ba yung kapakinabangan ng ikatlong distrito at lungsod ng Cabanatuan sa darating na term ko? Yun ang pwede itanong ni POJ ni Congressman-elect Vergara. Kay Naka-Attorney Congria. Villar, di ba may tinatawag tayong conjugal partnership? Oh. Conjugal. Diba meron na yan dati, hindi maganda ang kanilang partnership eh. Pero ang nangyari dito, yung partnership, Hindi, yun ang tinatawag iba kasi. natin. Kay At saka- Marcos noon, naging conjugal dictatorship eh. Di ba? Panahon ni Marcos, ganon. Pero kita naman natin yung traits and attitude nitong mga Vergara. Yun po ang Balikan na lang natin si Mayora Important. na anak ni POJ. Nakita mo yung maturity sa politika, kakaiba. Kakaiba. Hindi nagsisecurity. Yun ang isang kahanga-hanga na personal kong kinahanga sa mga Vergara. Kay Congressman Ria, walang security. Si Mayora Maika, isipin mo yung anak ko, attendant sa ospital. Yung manugang ko yun, barangay secretary ng ADWAS, ni Kapitan Ompong. Kumakain ako sa isang binyag ng anak ko nakita ko si Mayora, dumarating nag-iisa. Ang lakas ng loob niyo akong dalawa. Kinumari si Mayora. Kumare. Magkukumpare sila ngayon. Si Mayora, kahalubilo namin doon. Normal na isang pangkaraniwan taong kasalamuha mo sa isang okasyong simple, isang payak na binyagan na simple mga tao. Dumating si Mayora. Mga campaign time na rin nun. Sabi ko, kakaiba to. Kakaiba yung ugali ito. Kaya ako, pag may nagtatanong sa akin, sabi ko, iba yung ginawa ni POJ, iba yung ipinundar ni Mayora. Nagkaroon tayo ng Funeraria de Cabanatuan. Nakatha na sarili ni Mayora. Isipin mo, nauna pang nag-isip sa umali ito. Tagal na nakaupo ng umali, hindi na naisipan ito. Nung gawin ni Mayora, dinampot yung RBN at may libre na rin daw sila sa RBN. Kailangan ipalad ng umali yung MOA kung saan ang gagaling yung pondong libre nito. That is the transparency and accountability. Nagkaroon tayo ng rice mill sa term ni Mayora. Ilang rice mill itong itatayo nito? Bababa ang bigas, sigurado to. Sa itong 3 years term nito ni Mayora, nabuo yan, bababa. May kamiko tayo. Pabrika. Pagkatayo tayo ng isang local community sa Kalikid Sur, sa 25 hectare lot ng Kalikid Sur na yon. Nag-iisip pa si Mayor ng simenteryo na Taiwan. For the agent. Di ba, napakagandang mga proyekto niyan. So, ano pa ang gagawin ni, di ba, Arnold, ititanong mo, ano gagawin ni Congressman-elect J. Vergara sa Kongreso? Siguro, pag-usapan natin kasi may oath-taking pa sa Lunes madunong pa siyang muli sa isang bagong landas na tatahakin niya, nakakaiba doon sa dati. Pero yung dati, nadala-dala mo naman yung iyong achievement, yung credentials mo. Meron kang baon na malaking pondo na kakayahan at ginawa mo sa Kongreso pagdating mo ron. Hindi yung isang kongresista ka, nanalo ka, may pera ka, pogi ka lang, naupo ka ngayon doon. Hindi ba? Artista ka, bigla ka naging congressman. Ano gagawin mo ron?